Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-17 ng Abril, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. Iwan niyo muna yung Raynor Shine at Talk and Text. Dito muna kayo sa inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga sports balita. Top Rank Promotions founder Bob Arum naniniwalang bumagal na ang kilos sa ibabaw ng ring ni Floyd Mayweather Jr. Former head coach Chito Narvasa nadagdag sa shortlist ng mga kandidato para maging susunod na PBA Commissioner. Meralco Bolt Streak shooter Gary David ikinatuwa ang pagkaka-acquire ng team management kay Iranian point guard Mehdi Kamrani bilang Asian import para sa season-ending PBA Governors Cup. Philippine Wushu team optimistiko sa kanilang tsansa na mag-uwi ng maraming medalya sa Singapore Southeast Games. Chicago Bulls superstar Derrick Rose handang-handa na para sa playoff return kontra Milwaukee Bucks sa Eastern Conference ng National Basketball Association o NBA. Reigning US Masters champion Jordan Spieth nag-struggle sa opening round ng RBC Heritage sa Hilton Head Island, South Carolina. Defending champion Stanislas Wawrinka laglag sa third round ng Monte Carlo Masters sa Monaco. At Belgian cyclist Greg Van Avermaet posibleng maharap sa 2 taong doping ban. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita narito na sa boxing. Tila lalo na dagdagan ng kumpiyansa ng Team Pacquiao eksaktong 16 na araw bago ang Titanic clash kontra Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil maging si top-rank Big Boss Bob Arum ay naniniwalang bumagal na ang kilo sa ibabaw ng ring ni Mayweather. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Sinangayunan ni Top Rank Promotions founder Bob Arum obserbasyon ng mga boxing experts na malaki na ang pinagbago ng kilo sa ibabaw ng ring ni Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Arum, sa tingin niya ay talagang bumagal na ang galaw ni Mayweather ngayon kumpara noong kumakampanya pa lamang siya sa lightweight division. Pero nilinaw ni Arum na hindi ito nangangahulugan na magiging madali ang laban para kay Manny Pacquiao. Yeah, a lot of similarities, but changes. He's definitely slowed up. He's not moving as much, but he was always coming up a terrific talent, and he still is. Samantala naman nagbigay ng malinaw na tugon si Pacquiao nang tanungin siya kung may posibilidad ba na magretiro na siya pagkatapos ng Mayweather bout. Well, that's what people think and planning, and we never know. It's hard to say, but after the fight, we will decide it. Sina Pacquiao at Mayweather ay kapwa nasa kasagsagan ng training camp para sa kanilang mega bout sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Mayo 3. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, nangako si Pinoy welterweight Yumir Felix Marcial na gagawin ang lahat upang makapagparangalan para sa bansa sa Singapore Southeast Asian Games. At ang nakikita niyang posibleng maging sagabal sa Assam na makasungkit ng gold medal sa 28th edition ng Biennial Regional Games ay si fighter mentor Apichat Sansit. Nagbabalik si Mr. Rick Yap Santos. Gustong makabawi ni former World Junior Champion Yumir Felix Marcial kay hometown hero Apichat Sansit na tumalo sa kanya sa finals ng welterweight class ng 2015 Thailand Invitational Tournament. Ayon kay Marcial, bagamat nagkasya lamang siya sa silver medal, masaya at kontento na rin siya sa kanyang naging performance. Si Sansit, ang Thai boxer na isa sa mga tinuturing na title favorite sa Singapore SEA Games. Sa akin, iba yung laro niya, sir. Hindi ko na-feel na yung lakas niya. Parang alanganin din siya, sir.
yun, isang taon din ako bago nakalaro ulit, sir, kasi dahil galing sa injured, sir. I-ano ko pa to sunod-sunod mga laban, tapos i-ano ko pa yung mga ensayo ko. Sabi ko, matalo ko sa pagkikita namin ulit. Sa katunayan, ang Thailand Slugfest ang nagsilbing comeback tournament ni Marcial matapos na magtamo siya ng facial injury. May isang taon na ang nakararaan. Nung sir, mga laban ko naman doon, sir, medyo maganda naman yung sabi ni mga coach kasi yung unang laban ko, sir, na knockdown, sir, sa second round. Yung Cuba din, sir, na knockdown din sa akin ng first round. Kaya sabi nila, okay daw yung performance. Bukod sa SEA Games, nagpre-prepara rin si Marcial para sa pagsabak sa mga qualifying events para sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Telebisyon ng Bayan. Samantalang tiwala naman ang Philippine Wushu team na hahakot sila ng medalya sa Singapore SEA Games. Ito'y dahil na rin sa mabigat na training na kanilang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. Kabilang na rito ang exposure sa China. May report si Ms. Arian Malyari. Optimistiko ang pamunuan ng Wushu Federation of the Philippines sa kanilang tsansa na humugot ng mas maraming medalya sa Singapore Southeast Asian Games. Ito'y dahil na rin sa maayos at epektibong training program na kanilang inilatag para sa mga National Wushu Warriors. Ayon kay Secretary General Julian, personal niyang nasaksihan kung paano sumalang sa mabigat na training sa China ang National Wushu team. Kulang 2 buwan bago sila sumabak sa SEA Games. Training very hard naman, katulad yung napunta namin yung Taulu. They train in the morning. They start training, I think, 8:30 in the morning after breakfast. After breakfast, 8:30 ang start din ng training up to 11:30. And then they have a lunch break. And then 2:30 again up to mga 5:30, 6 o'clock. Every day yan ang routine except Sunday. Ipinagmalaki rin ni Camacho na modernong techniques at strategies ang itunuturo sa mga national athletes ng kanilang na-acquire na Chinese coach. Itong coach natin na bago, I think more or less, dun sa pinuntahan natin yung school nila, they are more, halos lahat nasa, say, kung irarang natin, nasa A siya, hindi siya A+, This is our first time, kaya medyo mahirap na tayo bago natin makakuha ng coach sa kanila. Katakot-takot ng papeles ang hinihingi, marami. After our visit, yung face-to-face talk, so, in-explain namin sa kanya itong situation namin sa Pilipinas. Ang Wushu ay ang isa sa mga sports na malimit na pinagkukunan ng gold medal ng Pilipinas sa mga international multi-sporting events, kabilang narito ang SEA Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa balitang SEA Games pa rin, puspusan ang pag-iensayo ng Philippine Billiards and Snooker team para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Singapore Southeast Asian Games. Sa pangunguna ni na former world champion Efren Bata Reyes, Dennis Orculio at Rubilin Amit, 12 artists ang sasargo sa June 5 to 16 Sports Fest. Makakatuwang na Reyes at Orculio sa men's team, sina Carlo Biado, Alvin Barbero, Francisco de la Cruz, Ray Grandea, Warren Tiamco, John Mauricio, Michael Mengoro at Jeffrey Roda. Habang si teenage sensation Cheska Centino naman ang nag-iisang kasama ni Amit sa women's lineup. 10 gold medals ang nakataya sa men's division, habang 9 ball singles naman ang nang-iisang event na paglalabanan sa women's side. At dahil kilalang world-class ang ating mga bilyarista, sila ang mahigpit na pinapaboran sa Singapore. Lipat naman tayo sa professional basketball. Tiyak na mas magiging pisikal ang laro sa Game 2 ng finals ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil na rin sa namuong iringan sa pagitan ni Rayon Shanilanso Painters head coach Yeng Giao at talk and text top ang Texas controversial import Ivan Johnson. Narito ang report ni Haji Caaminio.
Ipinagtanggol ni Talk and Text tropang texter star forward Ranidel de Ocampo ang kanilang import na si Ivan Johnson. Ito'y kaugnay ng binitawang salita ni Rain or Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao. No'y walang breeding ang controversial American power forward. Kahapon ay pinatawa ng 150,000 pesos na multa ng PBA si Johnson matapos na banggain niya sa third quarter ng Game 1 noong isang gabi si Giao. Pero ayon kay De Ocampo, bahagi lamang ng laro ang ginawa ni Johnson at wala umanong intensyon ang kanilang reinforcement na saktan si Giao. Sa tingin ko sa laro lang naman yun eh. Parang ginagawa niya, sa laro lang din. Pag sa laro, magkalaban, di ba? So, hindi mo naman makikita sa everything mo wala sa loob ng court. Sa labas ng court mo yan makikita. Kasi kahit nga tinagya mo yun, halimbawa, tinagya mo, kagaya ng mga ginagawa niya sa ibang player, pinasakpan niya rin. Court namin dati, sinira niya rin. So, sa tingin ko ang tinira niya ba yung import namin Dito din, wala siyang breeding mo. Samantala, naniniwala naman si De Ocampo na mas magiging pisikal ang laro sa Game 2 ngayong gabi, lalo pat naghahabol sa serye ang Rain or Shine. Tingin ko magiging mas yung laro mamaya. Magiging pisikal, mas aggressive, mas talagang parang mga masakit yung laro. Masakit na katawan. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Talk and Text at Rain or Shine sa Game 2 ng kanilang Best of 7 Championship Series sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ikinatuwa naman ni Meralco Bulls shooting guard Gary David ang pagkaka-acquire ng team management kay Iranian point guard Mehdi Kamrani bilang Asian import para sa season-ending Governor's Cup. Nagbabalik si Haji Caaminio. Naniniwala si Meralco Bulls hotshot Gary David na malaki ang may tutulong sa kanila ng dalawang imports na kanilang ipaparada sa season-ending PBA Governor's Cup. Kinuha ng Meralco ang serbisyo ni Andre Emmett bilang American import, habang si Iranian point guard Mehdi Kamrani naman ang kanilang Asian reinforcement. Ayon kay David, natutuwa siyang makasama sa team si Kamrani na minsan na niyang nakalaban sa FIBA Asia Men's Championships noong 2013. Siyempre sa point guard position talaga kulang kami, masyadong bugbog na sa minuto si Mike. Kaya malaking bagay doon na nasa contest para sa amin. Nakalabang ko rin naman siya, talagang magaling na player, experience. Tapos may pukul sa labas din bagay na bagay sa amin, magaling siya. Tiwala rin si David na mas lalakas ang kanilang kampanya sa Governor's Cup matapos na makarating sila sa semifinals ng Commissioner's Cup. Karoon ng showdown pero kung naman titignan mo sa performance namin, nasa good performance na sa amin yun, nakarating kami sa semis, yun lang na dahil talagang din mga injury. Pero kung titignan mo talaga, maganda na para sa amin. Pero sana sa coming next conference, magtuloy-tuloy yun na makapasok pa kami semis at may chance ka pa kaming makapasok sa finals. Yun yung target namin this conference, next conference. Bukas ay inaasahang magbabalik ensayo na ang Meralco mahigit 2 linggo bago ang opening ng PBA Governor's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, bagamat pinakauling naisingit sa shortlist, kinukonsider pa rin bilang strong contender para sa maging susunod na PBA Commissioner si former head coach Chito Narvasa. Ayon sa isang source, taglay ni Narvasa ang kakayahan at karisma na maging katanggap-tanggap para sa mga fans. Kaya't masasabing may bentahe siya laban sa mga natitirang karibal. Sa ngayon ay bumaba ng sa 4 ang bilang ng mga nominado at ito ay binubuo ni Narvasa, Jay Adalem, Ricky Santos at Vince Sison. Napabalitan na naglag na sa listahan ng Talk and Text pang Texas power forward Danny Siegel at NBA Asia Executive Mark Fisher, habang nag-back out naman di umano si sports commentator attorney Charlie Cuna. Bago matapos ang PBA Commissioner's Cup, ay inaasahang papangalanan na ng Board of Governors kung sino ang hahalili sa pwestong babakantihin ni outgoing League Commissioner Chito Salud pagkatapos ng season.
Sa iba pang balita, patuloy ang swabbing training ng 12 national athletes na napili bilang scholars ng International Olympic Committee Solidarity Program. Ito'y matapos na tumanggap sila ng tigda $2,000 na allowance mula sa IOC kahapon. Sa isang simpleng seremonya sa Pasig City, pinamunuan ni POC Vice President Joey Romasanta ang pamamahagi ng allowance kina boxers Yumer Felix Marcial at Irish Magno, shooters Amparo Acuña at Hagen Topacio, golfers Mia Legaspi at Princess Superal, at taekwondo jeans Christian Uy at Christian Vergara. Hindi naman nakadalo sa okasyon sina US-based swimmer Jasmine Alcalde, canoe paddler Hermie Macarañas at taekwondo star Japoy Lizardo. Pangunahing pinaghahandaan ng mga Filipino scholars ay ang pagsuong sa hamon ng mga qualifier events para sa 2016 Rio Olympics. Punta naman tayo sa international sports scene. Excited at handang-handa ng si Chicago Bulls superstar Derrick Rose para sa kanyang nalalapit na playoffs return sa National Basketball Association o NBA. Huling naglaro sa postseason noong 2020. Muling pamumunuan ni Rose ang Bulls sa opener ng first round encounter kontra Milwaukee Bucks sa Eastern Conference sa linggo. Makakasama ni Rose sa starting five ng Chicago sina Pau Gasol, Joakim Noah, Jimmy Butler at Mike Dunleavy Jr. Bagamat dumanas sa kabi-kabilang injuries, nag-average pa rin si Rose ng 17.7 points sa regular season kung saan tumapos silang third seed sa Eastern Conference sa kanilang record na 50 wins against 32 losses. At huwag lamang dapuan muli ng injury, malaki ang tsansa na mahatak ni Rose ang Bulls sa kanilang franchise title sa liga. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Isang linggo matapos na pagharian niya ang US Masters Golf Championships, nag-struggle naman si American youngster Jordan Spieth sa opening round ng RBC Heritage sa Hilton Head Island, South Carolina. Kanina'y pumalo lamang ang 21-year-old par-buster ng 3 over 74 sa Harbor Town Golf Links upang ng 8 shots ni co-leaders Graeme McDowell at Matt Every na parehong nagsumiti naman ng 5 under 66. 3 bogeys agad ang naitala ni Spieth sa front 9 bago siya nakagawa ng isa pang double bogey sa back 9. $5.9 million ang total pot money na nakataya sa Sea Pines Resort event. Sa men's tennis, humulagpos sa mga kamay ni defending champion Stanislas Wawrinka ang titulo ng Monte Carlo Masters sa Monaco. Ito'y matapos na yumukod siya kay unseeded Grigor Dimitrov ng Bulgaria 6-1 at 6-2 sa third round kagabi. 5 beses na nakabreak sa laban si Dimitrov at sinelyo niya ang panalo ng lumampas sa forehand ng 7th seeded Swiss rival. Ang susunod na makakatapat ni Dimitrov ay si Gael Monfils ng France. Sa women's tennis, muling hahataw para sa Team Switzerland sa semifinal ng Federation Cup kontra host Poland ngayong weekend si former world number 1 Martina Hingis. Ito'y matapos na lumiban siya ng 17 taon sa prestihiyosong women's team tennis competitions. Magpapartisipa si Hingis sa doubles event 3 buwan matapos na makopo niya ang mixed doubles title ng Australian Open katandem si Leander Paes ng India. Bukod sa Federation Cup o Fed Cup, plano rin ni Hingis na katawanin ng Switzerland sa Rio Olympics sunod na taon kung saan ang posibleng makatandem niya sa mixed doubles event ay si second-ranked Roger Federer. At sa cycling, posibleng makaharap sa 2 taong doping ban si Belgian rider Greg Van Avermaet. Ito'y dahil sa aligasyon na gumamit di umano siya ng steroids habang pumepedal siya para sa Tour of Flanders noong 2012. At bagamat ni minsan ay hindi nagpositibo sa drug test, ang palitan naman ng email conversation ni Avermaet sa kanyang doktor ang ginagamit na ebidensya laban sa kanya ng mga prosecutors. Sakaling mapatunayang lumabag sa doping rules, ang 29-year-old na si Avermaet ay posibleng mapatawan ng $50,000 na multa ng Belgian court. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. At punong-puno tayo ng sports balita pero punuin pa natin sa pamagitan po ng pagkuha ng inyong opinyon
sa ating question of the day. Meg. And the question of the day is, naniniwala ba kayo na bumagal na ang kilos sa ibabaw ng ring ni Floyd Mayweather Jr.? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. And syempre, yung makatawag sa ating pong hotline at mamaya, kasama rin natin si Haji Caaminio. Yan at maraming pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Uy, Haji. Hello, Haji. Yes. Happy Friday! TGIF. Yes. Yun, at maraming salamat sa PTV. Meron kaming mga bagahe. Malapit na yan. Hindi. Hindi, yung hindi mo pa nakuha? Bagahe! Una yan. Kaya nga nakakanta na yun, kumakanta na yun. Akala ko kung anong bagahe. Kahapon. Alright, so sa mga gusto pong tumawag mga kaibigan, ang ating pong cellphone number na pwede po ninyong tawagan, TM yan. So ibig sabihin yung mga globe line ng mga unli, yung mga naka-unli. Pero meron mga tumatawag cross line ba tawag doon? Cross network? Oo. Whatever, di ba, na from another network. Dami. Yun ang ating po number, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Wala pa si Ruben? Nandiyan si Ruben, di ba? Nandiyan. Kunin ko lang yung aking connection. Kuya Benro Castillo, ikaw ay pinipage. Tinatawag. Ikaw ay kailangan. Standby. Ikaw ay kailangan ngayon dito. Pero anyway, ulitin lang natin yung ating question of the day. Ang question of the day natin is, naniniwala ba kayo na bumagal na ang kilos sa ibabaw ng ring ni Floyd Mayweather Jr.? Okay, saan papadala? Saan papadala, Meg? Saan? Facebook.com/PTV4Sports. Or via Twitter at PTV4_sports. Iyon, okay. Isa na lang. Iyon. Huli pa rin. Talaga na stalling pala yun. Dapat sinabihan mo. Huli! Sige, game. Bumagal nga ba? Bumagal ako. Bagal ka. The last time na... Ayaw bagal, Yung last time na kalaban ni Mayweather ay si Marcos Maidana, di ba? Ng Argentina. At base doon sa nakita natin, kung compare mo sa mga fights niya with Miguel Cotto, with Canelo Alvarez, mabagal na nga ng konti. Tsaka puro depensa na nakita ko. Doon sa Marcos Maidana Part 2. Oy! 2 minutes and 52 seconds remaining. 22-20. Lamang ang runner-up o semifinals. Ay, rain or shine. Lamang ang rain or shine. Hindi ibig sabihin ROS Runner-up o semifinals. TNT, title ng title. Title ng title, sige. Sige nga. From Ron Lumidaw, sabi niya, may bilis pa din siya at talagang accurate ang mga suntok. Kalkulado, hindi basta bumibitaw ng suntok. Against Manny Pacquiao, ang paniwala ko, hindi mo kailangan maging mabilis Kailangan mo maging mautak. Yun ang... Si Marquez ba mabilis? Hindi naman. Pero nakita mo talagang nakafocus, talagang dinidiskarte niya si Manny Pacquiao. Tsaka na-timingan niya si Pacman dun sa last fight nila ni Marquez. Yes. Kasi ando na yung bilis ni Pacman Hindi mo na kailangan sabayan yun kasi talagang madiksi si Pacman. Pero may power din si Manny Pacquiao. Bukod sa mabilis pero wala yung power niya sa welterweight, tingin ko. Kaya wala siyang knockout. Hindi dahil mahina siya, kundi talaga pang lower division power. More on speed. Itong si Manny Pacquiao. But, sabi ko nga, yun ang speed, yun ang weapon ni Manny, speed. So, bakit mo sasabayan? Right. Gamitan ng utak. Utakan lang yan. Okay. From Nelson Magbutay, sabi niya, hindi naman kasi ganoon kabilis ang galaw ni Floyd. Hindi gaya ni Manny at saka si Floyd counter-puncher yan, kaya nag-aantay lang ng pagsugod ng kalaban. Ito, subukan natin to. Cross-network ito. Ayan, sige nga. Sige. Teka ha. Yan, okay. Ayun Yes. Hello. Good evening, PTV Sports. Kasi mic natin. Teka, ano kung... Layo naman. Usog natin yung mic.
Layo ng mic. Medyo na. Live na live. Live na live to mga kaibigan. Sige. Sige, mamaya na. Sige, kausapin mo mamaya. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Erwin po. Erwin, tama ba? Apo. Erwin Tulfo, kumusta na? Ay, anong bang apelido mo, Erwin? Tumali. Tumali. Apo. Akala ko si Erwin Tol. Erwin T. Akala ko Tol. Taga saan ka, Tol? Tol talaga. Nagkarlan Laguna. Taga Nagkarlan, Laguna. Sige, Tol. Ano nga, sagot natin. Tumingin ka sa camera. At anong tanong mo? Sinong naging kapalit ni Mamaril? Billy Mamaril. Hindi, kapalit ni Billy Mamaril ay si... ayan, wala na ako. Ang kapalit niya si Dave Marcelo. Oh, Dave Marcelo. Yan. Iba may dalawang nawala pa. Sinong naging kapalit? Yan, si James Forcer at saka si Dylan Ababu. Dylan Ababu. Sinong naging kapalit po? Draft pick lang, Tol. First round draft pick. Yan, napapanood mo ba kami? Siga sila ngayon. Paano ba yun? Okay. Oo. Sige, Erwin. May ba pa bang question? May ganun. Hello, Erwin. Tol. Hello. May ba pang question? Wala. May tanong ka pa. May tanong ka pa. Serious mo na. Baka may papatiin ka, Erwin. Batiin niyo daw si Princess Aquino. Princess Aquino, aking kapatid. Hi, Princess. Prinsipe mo, kapatid ko yan. Okay. Yun lang po, yun lang. Thank you, si Eric Go, ating bossing, marketing. Gabi. Thank you, Erwin, ha? Salamat, Erwin, Tol. Tawag ka uli, ha? Okay. Ayos yan, Tol. Ito mahaba-haba to from Michael Guevara. Sabi niya, bumagal. Si teacher. Sabi ni teacher, bumagal? I think yan ang magiging isa sa mga possible weaknesses ni Mayweather. Pero wag pa kasiguro, baka may secret weapon yon na magiging pantapat sa killer instinct ni Pacman. Remember, we have a very, very tough opponent. Comment po pala sa possible hosting ng Pinas sa FIBA World Cup. Sa tingin ko, makukuha natin yan. Bakit? Yung kalaban natin, which is China, host country na yan for FIBA Asia Championship 2015 na magiging qualifier for Rio Olympics. Pero malay natin, pero pray na natin na sana mangyari yun. And if ever makukuha yan, sana magdagdag ng venues aside from Philippine Arena, etc. Marami kasing sporting venues na pwede, like Cuneta, Sabinyan, Henares, etc. 32 teams daw kasi maglalaban-laban doon. Okay, samantala mga kaibigan, summer na summer, pero ramdam na ramdam ko pa rin. Bagyo! Ayan na! Yan, kasama natin mga kaibigan. Sa linya ng telepono, kumpare ka to. Arwin Santos, Bagyo! Bagyo. Ganda ng kanta ni Arwin. Hi, Arwin! Good evening! Gabi mo, parang Dennis. Yan. Pare, una-una, may marami kasi nagtatanong sa team natin yan, pero bago yan, ikaw muna, kumusta yung kondisyon natin? Kumusta yung naging bakasyon natin? Bakasyon natin, short lang. At least kahit pa paano, thankful pa rin kami dahil kahit pa paano, dahil bakasyon kami, nagkaroon pa rin kami ng bonding ng family at mag-asawa at pupunta kahit sa magandang lugar man lang. And pagkatapos na, after a week, ito na, mga 3 weeks na kami nag-iensayo. Okay. Conditioning, kasi preparation for this May 6. So, pinili, makabawi. Okay. Pero arin yung kumbaga yung team ngayon as a whole, yung mga players, knowing that galing kayo Philippine Cup tapos hindi man lang kayo umabot ng playoffs noong Commissioner's Cup, yung ba kahit paano napapag-usapan niyo pa rin pagpasok niyo ng practice? Nandoon na yun kasi in fact hindi lang expect ko na mapag-uusapan din namin yan before opening at sa unang laro namin. At bibitawan, at alam ko na bibitawan din ng mga coaches namin, lalo na si Coach Leo, na ipo-point out sa amin yung nangyari. Conference na hindi kami this is the time na makabaybay. Gano'n ang expectation ko. Na normal sa amin yan, kahit naman kami sa sarili namin, hindi nakakalimutan yung mga pangit na nangyayari.
at least may mga magagandang nangyayari pa rin. Natuloy yun yun ang buhay talaga ng tao. Okay. Pare, may kapartner tayo rito, si Meg at saka si Haji. Meron lang itatanong sa'yo, paring Arwin. Hi. Hello. Hi. Madami ba kayo adjustments for the next conference? Adjustment? Wala naman masyadong adjustment. Pero ang ano lang namin, wala naman bago halos kasi Arizona Reed namin. So, mas ano lang kami siguro, yung adjustment siguro, yung conditioning. Okay. Kasi siyempre, nandun nung after ng All-Filipino, tapos halos wala kaming break. Nung pumasok yung second conference, tapos ngayon, siguro mas nakapagpahinga kami kahit pa paano. Tapos, mas meron kaming time maghanda. Siguro, yun yung nakita kong medyo advantage. Oo. Parang Arwin, si Haji ito. Hello, kumusta? Arwin, nakakausap natin si Coach Leo, no? Championship hangover, wala na raw excuses, ika nga pagdating ng Governor's Cup. Tapos, so nagsimula kayo ng practice nung ilang mga linggo pa. Do you think na advantage na ito para sa inyo ngayon na mahaba-haba yung magiging preparasyon natin for the season-ending conference? Oo, kasi yung talk about preparation, mas makapag-prepare kami compare nung last atong natapos na itong hindi pa tapos na conference, yung laban ng Reynosa sa Katong Dex. Kasi mas maigli yung preparation namin nun eh. Ngayon, medyo mas mahaba. May kahit paano, may isang buwan, kulang-kulang isang buwan. Tapos mga 2 weeks lang, liga na kaagad eh. Diba? Parang ganun eh. Oo. Tsaka balita ko, Arwin, ibang klase motivation daw binibigay ngayon ng coaching staff sa team, Oo, kasi, yung maliliit na detalye, napakalaking bagay. Like yung pagbibigay ng mga bola, pagdating ng ensayo. Okay. Tapos nagta-twice a day kami, may jogging kami sa hapon, may mga ganon. At talagang paghahanda, preparation. Kasi alam naman namin kung bakit binibigay ng mga coaches namin yung mga ganong bagay. Hindi naman para sa kanila yun, para sa amin lahat yun. Na hindi, puhunan din natin ng stamina at conditioning. Kaya hindi naman nagpapanalo minsan. Okay. Alright. And Arwin, follow-up ko lang. Na-determine na ba ng team o nalaman na ba ng team kung ano ba talaga nangyari, kung bakit from coming off a championship, biglang kayo, kumbaga, sumadsad pagdating ng Commissioner's Cup? Ako, honestly, ang opinion ko, personal, alam ko, iba pa yung sa mga coaches, no? Pero ako, personal, ang basa ko, kasi nakakaintindi naman ako eh. Unang-una, import. Okay. Maliban sa sabi, tatlo yung dahilan ko dyan eh, kaya minsan naging pangit yung performance. Una, yung import namin. Medyo hindi nakukuha niya yung average. Nandun tayo. Kitang-kita naman numbers eh. Pero hindi siya yung tipong import na kailangan talaga ng San Miguel at that time. Kasi ang kailangan namin noon, sabi ko sa sarili ko, import din na malaki na makakabantay ng import. Kasi bakit? Kasi si Junmar, pag kumuha ng malaking import din, foul trouble, mahihirapan siya, yun yung magiging problema. Wala na siya makakatulong sa rebound. Marami ng mga import nun, ang lalaki, di ba? Marami kaming mga plays na hindi namin nararanang maayos. Yung sa Blackwater, di ba? Ganun nangyari, import din na di ba? Ganun yung nangyari. Import talaga. Kailangan talaga namin yun. Malaking import na hindi kami nakakuha ng malaking import. Doon naman wala ako sinisisi, hindi naman namin kontrolado yan eh. Pero ako, ayun nga yung sinasabi ko, personal opinion, import, maliban yung championship ang over, okay, sabihin na natin na yung iba hindi naniniwala o yung patig, hindi nila nakikita. Hindi na namin ano yun eh. Hindi na namin i-detalye yan. Pero sa amin, alam namin kung pagod kami hindi. Minsan kasi, sabi ko nga, import namin magaling. Kunyari, yung balls napunta sa amin, halimbawa lang. Kahit kaming tayong mga tao, kahit pagod tayo, pero kung nagpapanalo ka, nakakawala ng pagod eh. Kung umpisa pa lang ng liga, di ba, na-apat tatalo kami. Kung yung apat na talo, naging 3-1 man lang,
Nakakuha kami ng magaling na yung patig namin matatakpan eh. Kasi nai-inspire uli kami, tumataas uli yung moral namin, ang confidence namin. Diba? Alam mo yun? Yun yung nangyari, naunahan kami ng 4 na talo. Nung babangon na kami, nakuha namin si Arizona, okay, maganda yung run namin. Pero, nahirapan kami sa malalaki ng import talaga. Okay. And isa na lang, Arwin. Kung sakasakali ba, meron na ba tayong follow-up sa album? Meron naman. Meron naman. Narinig mo? Sabi ko nga, diba? Kaya lang, hindi lang maayos talaga yung isang, sa sobrang busy rin talaga, tikit-tikit yung schedule. In fact, tapos na yung isang kanta na yun eh. Meron lang ayos yung isang linya. Iko-correct ko lang. Kaya lang hindi ko talaga mapuntahan pa. yung agent ko, pinakulit na ako. Minsan nga, Arwin, mag-collaborate nga tayo. Ako sa sulat ng kanta, ikaw yung kakanta. Ano ka ba? Writer yan. Mukhang kayong kumakanta eh. Mukhang si Heidi, mukhang maganda boses. Kumakanta yan. Narinig ko ba? Ayan, tinutugtog namin. Collaborate tayo minsan. Si Meg. Si Meg. Mukhang maganda yung kumanda yan. Sige ha. Kaya ako lang ang masusunod. Gusto kong pakantayin. Mga PBA talaga na fanatic, mga siya yung talagang nagtatrabaho sa PBA. Ayun, talaga. Pero Arwin. Kasi may mga maraming talented ng PBA. Gusto ko silang kakanta sa 40 na kanta ko eh. Pero Arwin, bukod sa'yo, sino yung kilala mo na hindi lang marunong, hindi lang mahilig, hindi kumanta bukod sa'yo? Magaling kumanta? Sa player? Player. Player din. Yung kakilala mo, yun narinig mo na, talaga nakita mo na pwede to, ang galing kumanta nito yung mga ganon. Sa PBA? Sa PBA. Kakampi mo, kalaban mo, kaibigan mo na player sa PBA. Sila, si Omolon, magaling kumanta. Bitoy, Omolon. Si Raridel, magaling din kumanta yan. Si Gary David. Si Bitoy, Omolon, di ba? Gary David. Si Raridel. Galing sumayo si Gary. Si Polly, kumakanta rin naman. Si Polly. Tapos, sino ba to? Sila John Dal Salvador, kumakanta rin yan. Narinig ko na yan eh. Nakita ko kumakanta yung mga yan eh. Pwede kayo parang tipong Backstreet Boys. Gawa kayo ng grupo. Boyzone. Ganun, di ba? Boyzone. Okay. Malayo tayo doon. Si Bitoy ba, kasama niya pa rin? San Miguel pa rin? Oo. In fact, si Bitoy, may talaga sa music. Parang ako nga, dahil nagdadala rin ng speaker. Sa ensayo. Nagpapatugtog. Okay. Parang Arwin, maraming salamat at alam mo, teka, Asian import pala, meron kayo? Asian import, meron ba kayo? Naku naman pare, hindi naman natin minamalitang kapwa natin Pilipino. Hindi rin natin minamalitang mga Asian. Yung iba, parang sa akin lang, wala kaming idea kung sinong 6'3" na mas maliit na daday kila Marshall Lassiter, kila Chris Lutz, kila Tugid, kila Umulon, na Asian Hindi lang ang punto ko. Hindi ko sinasabing hindi magagaling ang Asian. Sa ngayon, di ba? Wala kami nakikita na kung mga NBA, baka pwede yan. Asian NBA yan. Pwede. Sa Makatwid, hindi talaga si Jeremy Lin, mga ganun. Ayun, pwede. Pero walang idea ang alam mo, wala kukunin. Wala pare. Hindi, sabihin kayo ng management. Future number 1 sa Asian, kaya bakit tayo kukuha? Tayo ang pwedeng import ng mga Asian pagdating ng araw. Oo nga naman. Diba? Nice. Okay. Yun. Pare, maraming salamat Good luck sa'yo. No problem. Magkita tayo. Collaborate tayo. Salamat. Alright. Arwin Santos, mga kaibigan. Ayan, kaibigan natin. At former MVP at syempre, recording artist na rin. No more excuses na raw. Yan mga San Miguel fans nakakuha tayo ng update direkta. Hindi na kami nagkikwento. Wala na utang. Wala na kami utang. Alaska naman, marami nagtatanong. Okay, sige. Sinisingin na tayo rito. We'll take a quick break and sa amin pong pagbabalik ang inyong mga sagot pa sa ating opinion. Marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay. Oy, nga pala, yung mga mahilig mangolekta ng mga klase ng mga sando. Yung mga magagandang sando. Direk, pwede ba natin pakita ito?
itong nasa laptop natin. Ito sando ito na tulong lang natin sa ating kaibigan na si Sherwin Bringas. Direct, ay, si Sherwin. Si Sherwin. Ganda. Ganda, di ba? Okay ba? Wala, olats eh. Si Kobe, kaya nakapangalong baba. Oo, out sila eh. No? Pero ang ganda nga nung Pero maganda. Nakita mo yan, ha? Ayos diba? Maganda, no? Sando yan. Yan pa. Uy, nice. Idol. Diba? Ito, paborito ko. Pac-Man. Pac-Man, kumakain ng dollar. Yan. So, kung gusto po ninyong malaman yung detalye kung paano yung sando na yan, klase po yan, merong ginagamit na bagong fabric something, dial nyo lang po 0905-349-3065. Again, 0905-349-3065. At tama-tama yung Pac-Man dollar, bagay yun sa mga Kaya bili na. Ayan. Okay, so balik tayo sa ating From Lancy, sabi niya, pag nakatapat sila ni Pac-Man, tiyak na babagal si Floyd dahil kakatanggap ng suntok ni Pac-Man. Hello. Earl John Mijares, hindi. Taktika lang nila yon para naman matakot nila ang kampo ni Pac-Man. Pero kung bumagal nga, di maganda, patay siya ngayon. Sana bumalik yung killer instinct ni Pac-Man. Pabati nga pala sa kapatid ko na si Casey. Birthday niya po sa Sunday. Salamat. Happy birthday, Casey. Yes, from JJ Lawa, sabi niya medyo, pero yung biglang suntok ni Mayweather, nakakagulat yon, sabay wave para di tamaan. Yan ang kailangan ingatan ni Manny. Suntok sabay wave? Paano nga? Try mo. Ganyang klaseng wave ba yun? Galing doon Ano yun? Nice! Hirap nun JJ Lawas ba yan? Okay, Facebook. JJ Lawas. Si JJ Helter Brand. Caller tayo? Yes. Sige. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello. Ano po pangalan nila? po ng Las Piñas. Jun ng Las Piñas. Yes. Lahat naman po tumatanda, bumabagal. Lahat naman ng tumatanda, bumabagal. Lahat ng tumatanda, bumabagal. Tayo naman po sa di ba? Ano yun? Sa sports. Sa sports, gano'n. Sports tayo. Sa sports, gano'n talaga. Pag tumatanda, bumabagal. Sige. Ano pa? Pare ko. Jun. Paano po Mayweather yung mga pag may pakyaw yung yung rapido. Teka, Jun, medyo nang putol pakiulit yung huling sinabi mo, Jun. Yung rapido, ano ba yun? Ito yung suntok na pakyaw yun. Ito ang istorya dyan kung paano po may ilagan ni Mayweather yung Tama. Kapag tama, Jun, kasi di ba nga sinasabi nga nila Mayweather magaling umiwas. Ang problema si Manny kung bumato, 7. Diba? 6, 7. Sa ilang segundo lang yan. Siguro yung 5 maiiwasan niya, pero meron pa rin 2 tatama. Di ba, no, Jun? Opo. Yeah. Opo. Saka ang naman po sa knockout, yung huling knockout si Mayweather, di ba po yung kalaban niya po si Hatton. Si Ricky Hatton. 2010. Tagal na yun. Tapos Pacquiao, ang huling knockout niya, yung kay Miguel Cotto. Cotto. Yun. Saka mas malapit po yung huling knockout si Pacquiao kay Mayweather. Mas may lakas pa si Pacquiao. Tama. Pero alam mo, Jun, alam mo sa akin lang, mas believe ako kay Manny kahit na walang knockout kaysa rito kay Mayweather. Kasi si Manny talagang hindi mo expect na magna-knockout sa welterweight Kasi nga, maliit siya sa welterweight. Si Mayweather kasi natural na welterweight. So dapat si Mayweather ang talagang hinahanapan ng knockout. Hindi si Manny Pacquiao. Kasi sinasabi nila, si Manny, wala na, bumagal na, tumanda na kasi wala nang knockout, hindi na kaya mag-knockout. Dapat nga natin makonsidera na si Manny talaga. Kasi, makit siya. Si Mayweather, matagal na rin welterweight, di ba? Apo. Yun. Saka kung halimbawa po yung style ni Mayweather, kung gano'n yung style ni Pacquiao na sumusugod, siguro po may talo na po siya ngayon. Correct. Okay.
Kung si Pacquiao naman po, kung halimbawa kung umiilag si Pacquiao tulad si Mayweather, wala po rin paano si Pacquiao ngayon. Kung ganun po yung style na ginawa. Tama. Galing to si Junjun, Magaling na... Nice. Magaling na analysis. Pwede ka maging boxing analyst, Junjun. Okay, Jun, meron ka pang may tanong ka pa, may babatiin ka? Sa ano po, Ginebra po, ano pong update? Update sa Ginebra sa ngayon, may import na sila. Na American, si Zach Graham. Opo. Kilala mo yun? Kilala mo yun? Ano po yung dati? Sa R21, di ba? Ano masasabi mo? Tingin mo kasi, di ba, nung nasa R21 yan, mahilig sa bola yan eh. Opo. Tingin mo babagay sa Ginebra? Basta po, mas okay po sa Ginebra yung yung laging tumitira, yung walang institution na tumira. Gumagawa 30 plus points yan. Yan. Okay. Jun, meron pa? Baka may gusto siyang batiin. Ano po, yung... Meron pa po sana kaso, baka yung maraming po gusto sabihin eh. Madami siya gusto sabihin. Sige. 1 minute. Yung, patilin ko lang po di ba po si James Forrester, court pick siya nung nakaraang taon, nung 2 years ago. 2013. Opo. Nagtataka lang po ako, bakit po naging ganun kaya yung laro niya? Kasi po, sa lahat po ng grouping nakita ko, parang siya lang po yung masyadong masyado bang naging hype yung yung kwento sa kanya. Tapos nung nag-TV siya, parang hindi na po niya nagagawa yung mga dati niyang ginagawa. Playing time. Yes, pwede. Tsaka most of the time, Jun, may injury si Forrester. Tapos, pumasok yung mga import, maganda yung nilaro, pumasok si Joseph Yo, maganda nilaro kahit paano ni Mark Aguiwa. Sa rotation talaga. Minsan siya gagamitin. Pwedeng hindi siya nag-blend dun sa team. Hindi siya nagkaroon ng masyadong time talaga. Tama si Haji. Nagkulang talaga sa playing. Most of the time, hindi niya makuha yung timing dahil yun nga, madalas injured siya. Tingnan natin sa Barako Bull Energy. Kung magiging energetic na ba ulit si James Forrester. At injury free. Ang masama po siya, baka pag nasa Barako Bull siya, saka siya gumaling kapag kalaban niya si Ginebra. Pwede. Oo nga, no? Tingnan natin. Lintik lang, walang ganti. Sabi nga ni Huwag naman po, po yan mahal po siya kapag sa Ginebra, tapos po hindi mo pagkagaling. Kung pumasok siya sa Ginebra. Okay. Alright, Jun. Salamat, Thank you, Junjun. Meron na. Kasi may pakibati naman po yung anak ko. Coach ka po yun sige. Anong pangalan, Jun? Austin. Anong pangalan? Austin. Justin? Austin po. Christine? Ano ba? Hindi ko masyadong dinig. Maxine? Maxine. Tama? Ano vaccine? Vaccine. Pero Austin Powers po. Austin pala. Sige, batiin mo namin si Austin. Hello, Austin. Happy watching. More powers. Austin. More powers. Okay, Austin. Jun. Salamat, yan. Nakita mo, nag-i-improve na tayo. Tumaas na nga ratings natin. May ganun pa tayo. Jun on the phone. Ayos yun. May card. Tumataas ratings mo Nag-flash Jun on the phone. Yes. Give it up, man. Ayos yun. Siyempre, madami pa silang aabangan. Kasi dadami pa ang ating mga... Pwede mo makita na sa screen. Telephone booth na tayo. Okay, makita sa screen yung mga nila. Touchscreen na tayo. Subukan nga na sunod yung video phone. Pwede yan di ba? Skype, mga ganun. Sige. Okay, ano na tayo? Round up na. Sige, round up na tayo. Meme! Ay nga pala, bago tayo mag-meme. Meme of the day! Featuring! Sino? Pasok, meme. Meme of the day! Featuring Hellboy! Oy! At si... Kampihan na!
bahala na kayo humusga kung sino yung nasa kanan. Sino yan? Parang ano yan, parang coach yan Coach ba, player, kayo na po ang bahalang humusga. Basta, yung nasa kaliwa. Dapat, saan ka? Banggaan na. Si Hellboy. Ganun yan. Ayan. Okay, buti na lang naglalaro, Haji. Hindi nanonood. Ayos lang yan. Salamat. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Cosmo Culture, Mr. Amis sa mga amazing playground, Sir J. Lucera for hookup watches, Mr. D. Friend of California, Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Once again, happy birthday kay John Owen de los Santos. Maraming salamat kay Jonathan na kagabi pa yata nagpapabati sa atin. Thank you very much kay Vic Sumintak, kay Mr. Aya Yupanco. Maraming salamat po. And pasalamatan ko lang rin si Gary David ng Meralco Balls. Idol. And of course, kay Miss Aiza, maraming salamat. De Los Santos family, Pantua family sa Liano, Caloocan City. Thank you very much. Okay, and congratulations sa Marina Regional Offices. Ayan, at yung kanilang successful seminar. And syempre sa DepEd, congratulations din sa kanilang very successful din na National Schools Press Conference event. At birthday ng ating Audio Man. Uy, sino? Yes. Aljun. Aba! Urrutia. Kaya pala nanalo sa singing contest kagabi. Birthday pala kayo. Ganun, ibig sabihin. Kasi Audio Man. Ayan. Bumanat yan ng Here Without You Magaling siya. Okay. Miss Tumang, hello. At kay Jocelyn Guzman, kaibigan natin. At my wife, Kine, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Love. Sports Radio Family, maraming salamat po sa inyong suporta at sa ating stasyon, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Megs Yosol. At Haji Kaaminyo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. By Aaron Santos. Maraming salamat.